Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? At ikaw ay hinirang ng Diyos. Ikaw ay nasa plano ng Diyos. At ikaw ay pinararangalan ng Diyos. Amen? Kaya nga, ipagpalit mo ang kabalisahan mo sa kaligayahan ng Panginoon. Ipagpalit mo ang sakit sa iyong katawan sa kagalingan na galing sa Panginoon. Ipagpalit mo ang kahirapan sa kayamanan ng Panginoon. Amen? So let there be a decision tonight. Exchange everything that is weak with the strength of and be replaced by the strength of Jesus. Amen? Kaya sabihin mo, ako'y nabubuhay lamang sa grasya ng Panginoon. At hindi ako mawawala sa grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon ay nasa aking paligid. Ang ikinabubuhay ko ay ang grasya ng Panginoon. At laging nasa paligid ko ang grasya ng Panginoon at ito'y umuunlad sa bawat araw at gabi. Ang grasya ng Panginoon, ang aking kapangyarihan at lakas. At sa buhay po, huwag ka pong magbibigay sa kapwa mo ng pabigat. Kailangan pong ikaw ay gumawa para alisin ang kabigatan. Do not add up to the load of your fellow men. Instead, help to unload the weight that burdened them every day. So, iyo pong alisin, iyong tulungan at iangat iyong kabigatan ng mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaopisina, mga kaibigan, sino man na nakikita mong nabibigatan, magikang kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaan. Sabihin mo sa iyong katabi, pagaanin mo ang kabigatan ng bawat taong dadalhin sa iyo ng Diyos. So when you dare to predict your own success, you attract support and you produce the pressures that will ensure your success. Amen? Signed, Greg Durante. Amen? Pag iyo pong ipinahayag ang iyong pinaniniwalaan, marami pong mahahamon. Dahil marami pong talagang matagal na hamong-hamon na. Naghihintay na lamang sila ng pagkakataon na ma-i-unload nila yung kanilang matagal ng pangarap na makapagbigay ng parangal sa Diyos. Kaya huwag mong ililihim ang iyong suliranin. Amen? Hayaan mong ito'y hayag sa Diyos, sapagkat alam naman niya ng Diyos. Kaya ngayong gabi, tayo po ay manalangin, at laging tatandaan mo ang panalangin ay dapat laging nakaugnay, in line with the Holy Scriptures. So any prayer that is not based on the Word of God, ito po hindi diringgin ng Diyos. Hindi po siya nababagabag sa kaapihan ng tao. Hindi rin po siya nababagabag sa kasipayuan ng tao. Siya po'y humahanga sa taong naninindigan sa kanyang salita. Kaya lahat-lahat po ay batay sa kanyang salita. O Diyos aming Ama, Ikaw ay walang hanggan. Ika'y pambihira, ika'y dakila, ikaw ay walang katulad, at kami ay tinawag mo upang ikaw ay kilalanin sapagkat ika'y laging nagsisiwalat ng pagkakakilanlan sa iyo. Kaya pagpalain mo kaming lahat at maluwalhati naming tuloy-tuloy ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng may hininga ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti.
Kaya nga po, ang iyo pong buhay ay batay sa iyong pagkatuto upang kilanlin ang Diyos. Kaya ang titulo po ay simple lang, what is your statement of faith? Kaya kung titingnan po natin, may SALN. Ano ang ibig sabihin ng SALN sa mga empleyado ng gobyerno? Alam niyo ba ang SALN? Statement of Accounts and Liability. Assets and Liabilities. Ano yung N? SALN. Net worth. Ayan, SALN. So, statement. Ang ibig sabihin ng statement ay pagpapahayag. Instead of assets and liabilities, what you are going to make up is your personal statement of faith. Because our wealth and riches is based on your statement of faith. Sabi nga ng isang Hall of Famer na football star, ang sabi niya, nung siya ay mag-retire, marami siyang naipong yaman, pero sabi niya, hindi masusuportahan ang kaniyang misyon na dalhin ang mabuting balita sa buong daigdig, hindi kasya yung kaniyang naipong yaman. Kaya't mula nung akapin niya ang pagkatawag sa kaniya, nagsimulang magliwanag ang kaniyang puso't isipan at nasabi niya, ang sabi niya, my fund is my faith and prayer is my assets. So, pansinin po natin, the prayer of a faithful man availeth much. Kaya't dito po, what is your statement of faith? Ang una, nung bata pa ako, aywan ko kung kayo ay naging bata, meron pong inuusal na Apostles' Creed. Natatandaan po ninyo yon, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. And in the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven, seated at the right hand of God. From there, He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Universal, yung Catholic po universal, the Holy Universal Church. Ano pong kasunod? The communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body to life everlasting. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So, pansinin po natin, ito po ay pinagkasunduan. Ito po ay statement of faith ng mga Kristiyano. The creed. At pansinin po natin, ito po'y pinag-aralang mabuti sapagkat yung word na creed, yun po yung kanilang tinatayuan at sinasampalatayanan. At yung titingnan po natin, ito po ay para sa buong simbahan. Katulad po natin, may tinatayuan tayo na statement of faith. Ano ba ang statement of faith natin? We believe in the Trinity. Part of it, we believe in water baptism and Holy Spirit baptism. So, yun po ay part ng statement of faith. Pero ang akin pong nais tukuyin ngayong gabi ay your personal statement of faith. Dahil dun mo po inililinya ang buhay na iyong tatahakin sa ibabaw ng lupa. Kaya't napakahalaga po na ating maintindihan. At ang statement of faith ay magagaling po, so, it's the vision, the plan of God. So, the vision. Without vision, people perish. So, atin pong unawaing mabuti, may pangitain pong ibinigay ang Diyos sa kaniyang mga anak. At ang pangitain, ang bawat isa ay maligtas. Kaya kinuha ko po ang ating teksto sa Psalms o sa Philippians 1:21. Philippians 1:21. At ako'y naniniwala na nandito
ang isang personal statement of faith. For to me, to live is Christ and to die is gain. This is a perfect example of a personal statement of faith. For me, para sa akin, hindi para sa kung kanino man. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at para sa akin, ang mamatay ay pakinabang. Salamat sa patuloy na panunood at pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live. Tayo ay nagpapatuloy sa himpapawid dito sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon, inyong pananalangin at suportang pinansyal ng mga partners na kagaya ninyo. Ang programang ito ay batid namin na nakakapagbigay ng kalakasan, pag-asa at hamon sa bawat isa. Kayo ay makatagpo ng himala, kagalingan, sa anumang aspeto ng inyong buhay. Sa pamamagitan ng programang ito, nangangailangan kami ng pinansyal na suporta sa iyo. Ikaw ay aking hinahamon na maging isang partner ng ministeryong ito. At bibigyan ka namin sa iyong pagkakaloob ng 2,000 piso ng isang transistor radio. Ito ay magkakaroon ka ng access upang makapakinig ka sa mga mensahe ni Bishop Greg sa radyo sa pamamagitan ng DWAD 1098 AM band. Ito ay mapapakinggan tuwing alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. At kung ikaw ay nasa malalayong probinsya na hindi aabutin ng signal ng DWAD, inaanyayahan kita na i-avail USB player na ito upang makapakinig ka ng 50 oras ng salita ng Diyos. Lagi natin tatandaan na, kagaya ng sabi ng Biblia, paano nila maririnig kung walang tagapangaral? Kaya sa pamamagitan ng mga programang kagaya nito, naaabot natin ang iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang isla na hindi maaaring abutin ng paa. Kaya sa iyong pagbibigay, ito ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. At sa iyong pagbibigay, batid ko at dalangin ko na ibigay sa iyo ng Panginoong Hesus ang mga naisin ng iyong puso upang lalo kang maging epektibong tulong sa ministeryong ito. Tatandaan din natin na in your giving, you will activate your receiving. At sa iyong pagbibigay, ikaw ay magiging tulay na daanan para doon sa mga taong nangangailangan. Kaya halina at wag na itong i-delay pa. Tumawag sa mga telepono at o mag-text sa mga number na nakikita sa iyong string at sabihin kung paano ba makaka-avail ng radio set na ito kung saan ikaw ay aming matutulungan. Salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, atin pong pansinin, isa lamang ang dapat mabuhay. Hindi ho pwedeng magkasabay sa Jesucristo at ang ating sarili. It is only one who ought to live. Isa lamang po ang dapat mabuhay. Sino ang gusto mong mabuhay? Ikaw o si Kristo? Kaya't siya nagpasya, para sa akin ang mabubuhay ay si Kristo. At ang mamamatay ay ang aking sarili. Nang ibig sabihin kung ano si Kristo, isa sa isang tabi ko kung ano ako. Kung ano ang plano ni Kristo, isa sa isang tabi ko ang plano ko. Kung ano ang hangarin ni Kristo, isa sa isang tabi ko ang sarili kong hangarin. So, ang ibig sabihin, kailangan mamatay ako sa sarili kong hangarin. Kailangan si Kristo lamang ang mabuhay sa akin. At aking inunawa ito. To live is Christ. Ano po kaya ang ibig sabihin ng to live is Christ? At nakita ko na kailangan ang tao ay maligtas. So, salvation is essential. Kailangan ang tao ay maligtas. It is only by receiving salvation that a person will receive eternal life. Walang ibang paraan po para ang tao ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Malibang tanggapin niya ang tanging tagapagligtas. Pero wag kang hihinto sa kaligtasan. Dahil yung kaligtasan ay pasimula lang. Sapagkat kung ikaw ay ligtas na, kailangan ikaw ay puspos ng Espiritu. So, the Holy Spirit will lead us to a life that is effective. It is the Holy Spirit, it is the whole duty and work of the Holy Spirit to make our life effective. Pag sinabi pong effective, we have to understand it in the light
of Holy Scripture. Pag sinabi pong effective ang buhay natin ay hindi panlupa lang. Ito po ay pang walang hanggan. Kaya kailangan po ating i-analyze ang lahat ng ating pinahahalagahan. At pag may nakita tayong hindi patungo sa buhay na walang hanggan, let us discard it. Ano po? Outright, ating isa-isang tabi yun. Kailangan lahat ng balak at proyekto natin ay merong patungo sa walang hanggang buhay. Kaya napakahalaga po how we shall live effectively, and it is only by letting Christ live. Amen? So, atin pong unawain, ang uri po ng buhay ay iisa. Ang layunin po ng pagkalikha sa atin, pagbigay ng buhay sa atin ay iisa. Sa Revelation 4:11, kailangan ito'y maunawaan mo para maiiwas mo ang iyong sarili sa kung ano-anong mga kalungkutan. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So the end, or the main reason, the main purpose of why we were created is to give pleasure to God. Amen po ba? So, ating unawaing mabuti, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Ano po kaya itong glory, honor, and power? So, kung atin pong unawain, karangalan niya na ikaw at ako ay tulungan. Karangalan niya na pag tayo nagkasakit, tayo ay pagalingin. It is an honor for God to heal us from whatever sickness, for whatever diseases that we might experience. Karangalan niya magpagaling dahil siya ay Diyos ng dakilang manggagamot. Amen? Karangalan niyang magtustos sapagkat walang malaking kailangan ng pera ang tao na hindi niya maibibigay. So it's His glory. Amen? Karangalan niya. And it is His honor. So kung papansinin po natin, kaluwalhatian ng Diyos na siya'y tumulong, karangalan ng Diyos na siya'y makatulong. So, to receive glory and honor and power. So, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. At kung ating unawain, yung kapangyarihang yun ay pagpapahintulot. It is more on authority. We are giving a free access to God. Glory or authority comes from the Greek word exousia. To have a free access, a freedom to perform. Kaya nga, kung ating unawain, giving pleasure to God is letting God do His mighty work through us. And what is the plan of God for all of us? That we shall be prosperous in spirit, in soul, in physical body, healthy and physical body, and at the same time prosperous in material and financial wealth. Yun po ang gusto ng Diyos at yun po ang plano ng Diyos. At kung tayo dumaraan sa kakapusan, kung tayo dumaraan sa panghihina ng ating katawan, kung tayo dumaraan sa pagkalito sa ating isipan, ang pagtitiwala, ang pagpupuri, ang pagpapasalamat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, rejoice in the Lord evermore. In everything give thanks. Pray without ceasing. So ano po ang ibig sabihin? Kapag dumaranas ang tao ng mga kapighatian, remember this, failure is not failure because a person fall. Failure is failure because a person who fell never rise up. Laging tandaan po natin, ang matuwid, bumagsak man ng 7 ulit na itatayo ng Panginoon. So, ang kabigo ay hindi kabiguan kapag ikay nanindigan at ikaw ay muling nagsimula
at ipagpatuloy mo ang pangarap sa iyo ng Diyos. Kaya napakahalaga po. To give pleasure is to allow God to do His work. Kaya nga sabi ng Panginoon, oh, Martha, Maria, bakit na lulungkot kayo? Nagpahuli nga ang Panginoon ng 4 na araw. Nabalitaan na niyang patay ang kanyang matalik na kaibigan si Lazarus. Pwede siyang dumating doon nung naghihingalo at pwede niyang pinigilan ang kamatayan, pero hindi. Kaya nga sabi ng mga alagad sa kanya, babalik po tayo sa Bitanya, di po ba doon tayo babatuhin? So, mapapansin po natin, ang Diyos ay gagawa ng himala, pero kailangang mawala ang pagkaduwag. Kailangang walang katatakutan ang taong gagawa ng Diyos ng himala. Kaya laging nagtuturo ang Panginoon na alisin ang takot dahil ang takot ay hadlang sa himala ng Diyos. Kaya ang sabi ng mga alagad, bakit po tayo babalik doon? Di ba tayo babatuhin doon? Pero hindi kumibo ang Panginoon dahil alam niya na ang kanyang mga alagad ay may takot sa kanilang puso. At ang sabi ng Panginoon, di ba, may isang maghapon na maliwanag at ang dilim ay darating pagsapit ng gabi, pupunta tayo ron habang maliwanag pa. Hello? Ano po ang ibig sabihin? Ang mga manggagawa ng masama ay hindi gagawa ng masama pag maliwanag. Sila ay gagawa lamang ng masama na nakatago. Kaya't ang Panginoong Hesus basta nagbukas ng bibig at nagsalita, makinig kang mabuti sa Kanya. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia at narinig mo, thus saith the Lord, as the Lord liveth, iyo pong siya sa ating mabuti yun dahil merong sinasabi sa iyo ang Diyos pag nabasa mo yun. At ang nais kong makita po natin ay makabuo tayo ng statement of belief. Dahil dun po tayo mabubuhay because our statement, ito po ay kabuuan ng pangitain, kabuuan ng iyong balak dun sa pangitain, at dun sa iyong balak, from your vision, of your statement of faith, there will be a plan. And from that plan, you will have to make a goal. And from that goal, dito lang po kinuha yung management processes ng mga tao. Ito po ay patterned after the Holy Scripture. And then after setting goals, a goal has a time limit. Pag sinabi mo, for in 12 months, ito. So you are declaring what you expect. Tama po ba? So from your goals, then, strategize. Iyong siyasating mabuti kung paano mo ito maisasagawa. At ang unang gawin mo muna ay yung pinakamahirap. Huwag yung madali. Dahil baka hindi mo nagawin yung mahirap. At yun din ang advice sa mga kumukuha ng examination, solve the hard problems first. Hello? Dahil nandun ang bigat ng pagkuha ng examinasyon. Pag naipasa mo yung mahirap, madali na yung madali. Nakukuha niyo po. Kaya nga, unawain natin, naalaala ko si Otto von Braun. Humarap siya sa Pangulong John F. Kennedy ng Amerika. At ang sabi niya, I don't want to hear more than 3,000 answer to my question. Is Apollo space program possible? And they all answered no. I don't want to hear from you, Otto von Braun, that you will answer the same. I'm tired of no. At ang sabi niya, dahil presidente yung kanyang kausap, ang sabi niya, Mr. President, I will do it. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com.
Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Inaaniyahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. At nagtagumpay siya. At nung tanungin siya, bakit ka nagtagumpay? Sabi niya, simple. Linutas ko ang mga problema. At sabi niya, napakadali naman ang sagot mo. Ay, ano bang linutas mong problema? Simple. Inalam ko muna yung hindi pwedeng mangyari. So baliktad naman ito. Inalam niya yung hindi pwedeng mangyari, yung imposibleng mangyari, at linutas muna niya yung madaling mangyari. At ang sabi niya, linulutas ko yung madadali, nabubuo na yung solusyon doon sa mahihirap. Mga kapatid, it is an attitude, a positive attitude that you will be successful. Amen po ba? Walang linikha ang Diyos na yagit. Dahil ikaw ay hinirang para ang Diyos ay makagawa sa iyo. So pansinin po natin, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. So what is the worthiness of the Lord? If you allow Him to help you, if you allow Him to work for you. Dahil ang sabi ron sa problema, alam niyo ba na isang anghel lang, nagsalita lang patay ang 185,000 strong armed forces. Nagsalita lang yung anghel, patay lahat yung 185,000. Kaya nga sabi niya kay Haring Jehoshaphat, Jehoshaphat, sabi ng propeta, thus saith the Lord, the battle is not yours but God's. At yun po all the way, kung ikaw ay maniniwala na ang iyong labanan ay labanan ng Diyos, wow, hindi ka po mabibigatan sa buhay. Dahil ang Diyos ang tumawag, kaya ang Diyos din ang lulutas nung pagkatawag sa iyo. Pag ikay sumunod, ang Diyos ang magsusuporta sa iyo. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, ang Diyos ay karapat dapat na bigyan ng pagkakataon. Give glory to God, give honor to God, give God the free exercise, exousia. Give God the authority na pakialaman ang iyong buhay. Amen. Kaya ito, Panginoon, pakialaman mo ang aking buhay. Alam mo ang lahat-lahat sa aking Panginoon. Alam mo ang lahat kong kailangan.
At ikaw makagagawa ng hindi ko alam. And to Him who is able. So, sa Kanya na magagawa niya ang mga hindi ko alam. Wow, hallelujah. Dahil ang kapangyarihan na yan tumatrabaho sa akin. Nakukuha niyo po. So, ang glory po dito ay karangalan ng Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay. At yun pong honor ay karangalan ng Diyos na makilala mo siya. I have called you by your name so that you will know that I am the God of Israel. Tinawag kita sa iyong pangalan para makilala mo ako. Kaya kung may problema ka, ang layunin ng Diyos sa problema mo, makilala mo ang Diyos na siya lamang ang makatutulong sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung colon, ang ibig sabihin, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Kaya ikaw, ako, malulutas natin ang mga imposible. Dahil doon pa lamang nag-uumpisa ang buhay. Pagkaharap mo'y patong-patong na imposible. Dahil doon ka ipopromote ng Diyos. Sa anong paraan? Dahil ibubulong sa iyo kung paano mo malulutas ang imposible. Hallelujah. Dahil ang sabi nga ng mga awit sa Psalm 75:6. Oh, I love the word. For from motion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ibig sabihin, hindi sa pag-abroad. Hello? Hindi ka yayaman sa pag-abroad. Hello? Ano ang sabi sa verse 7? But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. So ang Diyos ang hukom. Pwedeng alisin niya ang mataas sa iyo sa iyong opisina. Pak! Para ikaw ang ilagay. Dahil sa iyo ay nakagagawa ang Diyos. Amen? Ang pinagmamalaki mo'y Diyos na siya ang gumagawa sa iyo. He is worthy to receive glory, honor, and power. Hindi mo ipinagmamalaki ang marami mong natapos na mga advanced studies. Walang maiambag yun, pero kailangan. Ang tanging pararangalan natin ay ang Diyos na kaya tayo ay nasa mga ganitong kalagayan ng pagsubok ay para matuto tayo na umaasa sa Diyos ang magmamana ng langit at ang maaamo ang magmamana ng lupa. Eh sino ba ang maamo? Ang maamo ay yung nagsasabi, hindi ko po magagawa ito. Kaya ikaw po ang gumawa sa pamamagitan ko at ako po'y susunod. Work through me and I will obey. Kaya laging tandaan mo, it's by Jesus, it's through Jesus, and it is for Jesus. Huwag ka nang mag-eksperimento. Baka tumanda ka na masayang ang oras mo. The most valuable asset is time. Ang pinakamahalagang pag-aari at yaman ay oras. Hindi po pera. Kapag ginamit mo na sa tama ang iyong bawat minuto, ito po ang sasabihin ko sa inyo, hinding-hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen po ba? Dadamitan ka ng Diyos ng magandang barong. Amen? Susuotan ka niya ng sapatos na tigda 30,000. Amen? Bakit? Because He is the judge. And He will. Sabi nga nung isang kapatiran, pastor, hindi dito doon sa isang simbahan. Ang asawa ko, rinigaluhan ko ng 80,000 yata na relos dahil napakabuti niya. So, saan kaya galing yung 80,000? Yun po ay galing dahil ipinagmamalaki nila ang Diyos. Nagkaroon sila ng eskwelahan at simple lang. At nagkaroon sila ng 75 students. At mura lang ang tuition ng mga bata. 15,000 a month. 75,000, 75 students lang naman yon. At libre yung apo ko.
Dahil 2 years old pa lang, kaya libre muna. Kaya natuto ko yung apo namin ay natuto ng English. Daddy, where? So makikita po natin na bagamat sila ay galing sa kawalan, dahil sila ay nalugi, pero hindi sila huminto. Nung marinig nila na ang Diyos pala ang pagmumulan ng kanilang pagtatagumpay, sila ay nagsimulang magtiwala sa Diyos. Imagine 75 students sa 15,000 a month for 6 months. Kaya nais kong inyong maunawaan, God is the judge. Amen? Kaya kapag ikaw ay nakalulugod sa Diyos, aalisin yung nasa itaas mo at ikaw ang ipapalit. Hello? Aalisin yung nasa itaas mo. Sasabihin, wala akong pakinabang sa'yo. Itong nasa baba, ang aking ipapalit sa'yo. Dahil ako'y may pakinabang sa Kanya. Amen? Kayo ba'y naniniwala na sa langit ay may nepotism? Alam niyo yung nepotism, ang kinukuha lamang ay kanyang mga anak. Wala nang iba kundi mga anak. Kaya nga, sa gawain ng Diyos, ang kinukuha niya ay kanyang mga anak at ikaw at ako ay kanyang anak. Kaya ikaw at ako ay pagpapalain niya at bibigyan tayo ng magagandang posisyon. Amen po ba? Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga, matututunan natin ang pagpapaunlad ng Diyos. Kaya, napakahalaga po, to die is gain. To die is gain. Na ang ibig sabihin, kailangan that you have to educate yourself according to His plan. Kailangan iyong sanayin ang iyong sarili sa plano ng Diyos. Ang tao po, ang gusto ng tao, alam ko, ang gusto mo, ang gusto ko, maraming pera. Sino rito ang ayaw ng may pera? Malagay ko lahat tayo gusto natin may pera. Tama po ba? Ang gusto ng maraming tao, naka-iPad. Ang gusto ng maraming tao, mamahaling sapatos. Ang gusto ng maraming tao, class ang lahat ng kanyang bibilhin. High-end ang kanyang mga gadgets. Yun po ang gusto ng maraming tao. Subalit, nais kong ipaunawa sa iyo na yun ay gusto ng Diyos na matagal na. Pero ang nangyayari sa maraming tao, sila ang nagpupunyagi. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo sa Book of Romans, ang sabi niya, Ba'y nangangailangan ng himala, pagpapala at katugunan sa iyong mga problema? Inaanyayahan po namin kayo sa araw ng Biyernes sa ganap na 6:30 ng gabi sa darating na September 4, September 11, September 18, September 25 para sa Friday Night Revival sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?
Grace is not grace if there is work. And work is not grace if work is not work if there is grace. So, pansinin po natin, mamimili tayo. Ang ibig mo ba, ikaw ang trumabaho, ikaw ang magsikap, ikaw ang mapagod? So, ang tawag po doon ay permissive will. Sasamahan tayo ng Diyos, pero hindi tayo pakikialaman ng Diyos. Wala siyang karapatang makialam. Pero puprotektahan tayo, pero pag tayo napagod, hindi niya kaya tayong protektahan dahil tayo ang gumawa ng lahat ng disposisyon at desisyon. Pero ang pamumuhay sa grasya ay maghihintay ka sa sasabihin sa iyo ng Diyos. Hello? Di po ba si David, nung lahat ng kanilang pamilya, pati mga sundalo niya doon sa Siklag, ang natira lang ay abo, nawala lahat ng kanilang tolda, lahat ng kanilang kayamanan, dinala ng mga mandarambong. So anong ginawa ni David? Matapang siya, sanay sa digmaan ng kanyang mga tao. Ang ginawa ni David, siya ay naglupasay sa lupa at humagulhol ng humagulhol dahil ang isang taong may sama ng loob at galit hindi makakarinig ng patnubay ng Diyos. So, inunload niya at pinalaya niya muna ang kanyang sarili sa galit. Walang magtatagumpay sa galit dahil ang galit ay hindi ibig ng Diyos. Yung kanyang galit ay kanyang iniluha. Praise God. At nung wala nang tumulong luha, hindi niya tiningnan yung mga hawak na bato ng kanyang mga tauhan. Dahil yung kanyang ginawa is an act of cowardice. At sa mga military, an act of cowardice, ang hatol dyan ay deaths by firing squad. Kaya papatayin na nila yung kanilang hari, pero hindi siya pinansin ng hari. At narinig niya ang boses ng Diyos, arise, pursue, and overtake. Tumayo ka, habulin mo ang mga mandarambong at matatalo mo silang lahat. Bakit? Sapagkat kasama niya ang Diyos. Do not do any project without God. Mapapagod ka at babalik ka lagi sa zero. Kailangan ikaw ay from zero to hero, hindi from zero to zero. No. Kailangan from zero to hero. Amen. And those who know their God shall do exploits. Amen. Kaya nga po, hindi ka agad tatanda dahil ang Diyos ang gagawa ng mga mabibigat na gawain. Yung madali, sa iyo na lang. Pero yung mabibigat, yung mga imposible, siya ang bahala doon. That is giving glory. That is giving honor. That is giving power or authority na makialam ang Diyos sa iyong buhay. Panginoon, ito po ang mga bayaran ko. So, iyong ipinapahayag na tiwala ka sa kakayahan ng Diyos na bayaran ang lahat ng iyong utang. Amen? Nalutasin ang lahat ng iyong suliranin na mapagtagumpayan mo ang lahat ng iyong krisis. Walang krisis na hindi mo mabibreak through. When you passes through crisis, you will break through it. At ikaw ay mabubuhay na maunlad. So, educate yourself about the plan of God and then live according to the plan. And what is the plan of God? To depopulate hell and to populate heaven. Alisin ang mga nabubuhay sa impyerno dito sa ibabaw ng lupa at ilipat sa kaharian ng Diyos. Kaya ikaw ay pagpapalain, hindi mo pa lubusang mauunawaan ito, pero mawawala ang mga nagdodroga, mawawala ang mga lasenggo, mawawala ang mga nasa bisyo, at lilipat sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, unawain mo mabuti. Make a statement of faith that to live is Christ, to die is gain. So, another word for crafting a statement of faith or to make a statement of faith is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Another word na pwedeng iyong buuin na statement, your personal statement of faith, is Psalms 108 verse 13.
Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. So along the pathway to success, there will be enemies. So, ating pansinin through God. So, from point 1 to the finish line, there will be scattered enemies along the way. But if you will trust God, in the start of His command, if you believe God and obey God, yun pong word na valiantly, ito po ay buong katapangang gagawin mo yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Meron pong mga kaaway na hindi natin kita. Meron pong patibong sa ating daraanan na hindi natin kita. Pero laging tatandaan mo po, kapag ikaw ay nakasentro ay sa Diyos, ang Diyos ang bahala doon sa mga patibong, ang Diyos ang bahala sa mga lihim na kaaway, at huwag mo rin kalilimutan na pag ikaw'y nagtagumpay, ikaw ay makabubuo ng kaaway. Ikaw ay makabubuo ng maiinggit sa iyo. It is not an easy position to be successful. May mga taong maiinggit sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Ang kamay ng Diyos ay kasama mo. At sila gigil lang. Hindi ka nila mahawakan. Why? Because you give pleasure to God to do the promotion for you. Binibigyan mo araw-araw ng kasiyahan ng Diyos para ikaw ay i-promote. At paano ka napo-promote? Because He is worthy to receive glory, honor, and authority or power. Kaya nga po, unawain mong mabuti ang pangitain ng Diyos. Ikaw ay maunlad sa iyong buong buhay. Ikaw ay malusog, ikaw ay matalino, at ikaw ay mayaman. Yan, pwede naman, kung ayaw maniwala ng isang tao, sige, ika'y mahirap, ikaw ay nanlilimahid, ikaw ay walang pera, at para maging banal, sabi ng iba, kailangan walang pera para maging banal. I doubt it. Mas mareklamo po ang walang pera. Pero ang plano ng Diyos, ang kanyang mga anak na kanyang hinirang, ay pagpalain, pagpalain, pagpalain at pagpalain at pagtagumpayin at pagtagumpayin at pagtagumpayin. Kaya nga po ating unawain sa 2 Corinthians 3:18, napakahalaga po nito. So, nabubuo na po ang isang personal statement of faith. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So atin pong pansinin, hindi mo namamalayan sa iyong pagsunod sa Diyos, sa bawat suliraning nalulutas mo, at sa bawat pagsubok na iyong naipapasa, at sa bawat krisis na iyong napagtatagumpayan, hindi mo napupuna, dahan-dahang nagigikang kahawig at kalarawan ni Kristo. Hello? So si Jesucristo po ay naging sakdal dahil sa kanyang pagkamasunurin. Kaya, from glory to glory, ang ibig sabihin, by the Spirit of the Lord, ikaw at ako ay sinasamahan ng Espiritu ng Diyos para ikaw ay magtagumpay, para ikaw ay makaranas ng kalutasan sa suliranin at pagpasa sa lahat ng pagsubok. Amen. So, atin pong pansinin, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. So pansinin po natin, ano po yung beholding as in a glass? Pinagmamasdan mo na parang nasa salamin lang ang kalwalhatian. So ang tinutukoy po dito ay ang mukha ng Diyos. Ang kalwalhatian naman dito ay ang mukha ng Diyos. Kaya't kung atin pong unawain, marami po ang tao na gustong tularan ng isang mga awit, kaya sila nagpapatangos ng ilong, nagpapaputi ng balat. At pag minsan ay kung kulot yung kanyang tinutularan, nagpapakulot siya. So yun po ay tinitingnan niya yung larawan at saka yung kanyang mukha doon sa salamin. Magkatulad na ba kami? So ito po yun.
Yung mukha ng Diyos, at ano ang mukha ng Diyos? Ang mukha po ng Diyos ay laging maligaya. Ang mukha po ng Diyos ay laging masaya. Ang mukha po ng Diyos, kung ngingiti siya, kapag ang kanyang tinitingnan ay masunurin sa kanya. At ang pagkamasunurin sa kanya ay sa pamamagitan ng pagdaan sa problema, sapagkat ang problema, ang espesyalidad ng Diyos, na kapag ikay nagtiwala sa kanya, lulutasin mo sa kanyang tulong ang lahat ng suliranin. Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin, are changed into the same image from glory to glory. So tayo po'y binabago sa ganun ding larawan mula sa kaluwalhatian, from glory to glory, and glory to glory, and to glory. Hindi mo napapansin, ikaw ay kahawig na ng Panginoong Hesukristo, at ang pagkahawig na ito, inaalimura ka na ikaw ay bingina, ikaw ay tinutudyo, pero ikaw ay bingina, at kahit anong makita mong karahasan sa kapaligiran, ikaw ay bulag na, sapagkat ikaw ay nakatingin sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw ay nakatingin doon sa iyong pupuntahan, at ito ay ang piling ng Diyos doon sa kalangitan. Paano mangyayari ito? Bahala sa atin ang banal na Espiritu. Basta ang mahalaga, yung ipinagagawa sa iyo ay gawin mo. Yung lahat ng bumabagabag sa iyo, iyong ilagay sa Panginoon. Yung lahat ng kabigatan mo, ilagay mo sa Panginoon. Wag sa tatay mo, wag din sa pastor mo. Kailangan you have to cast all your burden upon Him. You have to cast all your anxiety and worries on Him. At bibigyan ka niya ng kakaibang karunungan. Bibigyan ka niya ng kakaibang kalakasan. So, for me, as for Paul, this is my personal statement of faith. For me to live is Christ and to die is gain. For I can do all things through Christ which strengtheneth me. And every day, I shall do valiantly. I will always be successful every day. Why? Because through our God, we shall do valiantly. So pag dugtong-dugtungin mo po, ito po sa akin pong personal statement of faith. So pag dugtong-dugtungin mo po ito, Philippians 1:21, isulat mo po yun as it is. Then pasundan mo ng Philippians 4:13, sundan mo ng Psalms 108:13, at ang huli ay Jeremiah 32:17. So kung atin pong ipapahayag ito, for to me to live is Christ and to die is gain. For I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then yung Psalms 108:13, through our God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down the enemies. And then sa 32:17, ang sabi ron, nothing is too hard for thee. Ah, Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power, and stretched out the arm, and there is nothing too hard for thee. Sisiw po sa Diyos ang pinakamalaki nating problema. Ang imposible nating sitwasyon, napakaliit po sa Diyos. Because He is He is big God. Kayang-kaya niyang lutasin ang lahat ng ating pinakamalaking mga suliranin. There is nothing too hard for the Lord. Amen? So yan po, inyong pagdugtungin yan at basahin mo araw-araw yan. As long as ang salita ng Diyos ang binabasa, magkakaroon ng pagbabago sa iyong kalooban, maaapektuhan ang iyong pisikal na katawan, maaapektuhan ang relasyon mo sa mga nakapaligid sa iyo. Kaya ngayon pong hapong ito, ikaw po ay pinagpala ng Diyos. So surrender your life totally with finality to the Lordship of Jesus Christ, and then display a positive mental attitude connected with that statement of faith. At may mangyayari po sa inyo starting tonight. Bow down your head and let us pray. Father, in the name of Jesus, thank you for this personal statement of faith that we copied from Paul. So help us that we may be able to reach and attain yun pong imahin nitong mga talatang ito. Sa gayon, ikaw ay maluluwalhati. Sa gayon, ikaw ay mapaparangalan at makapamamahala ka sa aming buhay.
Sa iyo ang lahat ng parangal, papuri at pasalamat. Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.